Kamusta mga idol? Bago natin simulan ang part 4, gusto ko lang sabihin na maraming salamat sa mga nag-subscribe. Like muna din ang video upang marami pa ang makakita ng ating mga video at ganahan ako na gumawa ng recap. Yun lang po, simulan na natin ang part 4. Nakita ito ng Reptilian Skeleton King at iniiwasan ang pag-atake sa huling sandali. Nag-iisip naman siya habang nagagalit na kung tinamaan siya ng kuko ay nabaldado na siya. At si Lin Yuan daw ay may lakas ng isang Beast Soul General sa pinakamababa. Ngunit imposibleng tumaas sa ganoong antas sa loob lamang ng ilang araw. Habang nag-iisip, nagulat siya dahil wala na siyang oras upang umiwas. Nakita niya ang paa ng itim na butiki na gumagalaw patungo sa kanya, at natakot na hindi maaaring matalo ang kanyang Reptilian Skeleton King sa isang E-rank na tanga. Pagkatapos ay sinubukan niyang ugoy ang kanyang buntot, ngunit ang itim na butiki ay tumugon ng mapanukso. At hindi inaasahan ni Wu Musuan na maglakas loob siyang lumaban kay Lin Yuan pagkatapos ay hinawakan ang buntot ng Reptilian Skeleton King. Nagsisimula siyang sumigaw sa takot na nagtatanong kung ano ang gagawin ni Lin Yuan. Nagtatanong ang itim na butiki kung ano sa tingin niya, at sa mga salitang ito ay nagsimula siyang ibalibag ni Lin Yuan ng kaliwat kanan ng sunod-sunod. Ang malalakas na tunog ng mga impact ay narinig ng mga bato sa paligid. Habang si Wu Musuan ay nakita si Lin Yuan na nagpapakita ng kanyang mga kuko. At ang mga tao ay sumisigaw ng desperado na si Lin Yuan ay binubugbog si Wu Musuan na parang isang bata, at napatanong sila kung ito ba ang kanyang tunay na kapangyarihan, at pagkatapos ng lahat ng tagasuri na si Zhao Shan ay hindi pala pinuprotektahan si Lin Yuan, kundi ang protektahan si Wu Musuan mula sa ating bida. Tinitingnan din ito ni Sumo sa pagtataka sa pag-iisip na bagaman alam niyang hindi mahina si Lin Yuan, ang E-rank beast ay hindi kapanipaniwala. Sa sandaling ito, ang Reptilian Skeleton King ay sumisigaw na imposible para sa kanyang S-rank beast soul na maging mas mahina kaysa sa isang E-rank. At ang malakas na itim na butiki ay hinawakan si Wu Musuan at sinabi niyang talo na siya. Gumapang naman siya sa gilid at sumigaw kung sino ang nagsabi niyan. Pagkatapos ay ibinuka ang kanyang bibig at may isang maliit na pulang tableta sa kanyang dila. Pagkatapos ay bigla niyang isinara ang kanyang bibig at kinagat ito ng pira-piraso. Nakita ito ni Zhao Shan at napagtanto na ito ay isang blood pill. Si Xiao Heilong ay lumitaw sa tabi ng Black Lizard at inanunsyo na si Wu Mo ay umiinom lamang ng isang tableta na nagpapahintulot sa kanya na tumaas ang kanyang antas sa maikling panahon. Ang kanyang lakas ay tataas mula sa antas ng isang 8-star battle beast tungo sa isang 3-star beast general. Gayunpaman, pagkatapos uminom ng naturang gamot ay aabutin ng isang buwan, at nasabi niyang baliw siya dahil gusto niyang talunin siya sa kahit anuman ang kapalit. Idinagdag din ni Lin Yuan na siya ay isang payaso lamang. Ngunit biglang hinawakan ni Zhao Shan ang mikropono at malakas na ibinalita na si Wu Musuan ay idineklara na talo na dahil sa paglabag sa mga patakaran ng laban. Pagkatapos ay patuloy niyang pinagmamasdan kung ano ang nangyayari at napagtanto na si Wu Musuan ay mas walang silbi kaysa sa kanyang inaakala. Ang Black Lizard ay naghahanda sa pag-atake at si Zhao Shan ay nagtataka kung si Lin Yuan ay ipagpapatuloy ang pakikipaglaban kay Wu Musuan, kahit na pagkatapos niyang uminom ng blood pill. Bigla namang ibinuka ng Reptilian Skeleton King ang bibig nito at sumigaw na papatayin niya si Lin Yuan, ngunit tinitigan lang siya ni Lin Yuan. Kaya ang Reptilian Skeleton King ay nagtataka kung bakit siya kalmado. Dahil halata naman daw na mas malakas na siya ngayon sa kanya. Habang nag-iisip ay bigla niyang nakita ang itim na butiki na ibinuka ang bibig nito at nagtataka kung anong klaseng kapangyarihan ito, pero naisip niya na hindi siya magpapatalo kay Lin Yuan at papatayin niya ito. Sa eksaktong sandaling ito, lumilitaw ang isang malaking liwanag mula sa itim na butiki na nagsimulang tumama kay Wu Musuan. At ang maliwanag na bolang ito ay nagiging isang mahabang sinag ng liwanag na nagpapadala sa kanya ng diretso sa dingding, at dahil doon ay bumalik siya sa pagiging tao at bumagsak sa lupa. Si Zhao Shan ay sumisigaw na opisyal na nagpahayag na si Lin Yuan ay nanalo sa labanang ito at si Wu Musuan ay umiinom ng mga ilegal na blood pill sa panahon ng labanan upang artificial na mapataas ang kanyang lakas, at pagkatapos ay tinanong niya kung may tumututol sa mga resulta ng mag-aaral na si Lin Yuan. Takot na bulalas ng mga tao na hindi nanalo si Wu Musuan kahit na sa tulong ng mga blood pill ay napakalakas pa rin ni Lin Yuan. At napatanong sila kung ang tagasuri ba na humawak sa kanya ay isang bulag at ginawa ang kanyang talento bilang isang E-rank, dahil sa
Nakita nila ang isang taong may E-rank na natalo ang isang S-rank. Sa sandaling iyon ay lumapit si Zhao Shan kay Wu Muzuan, hinawakan ang kanyang kamay, at hiniling sa isa sa propesor na dalhin siya sa infirmary at ang mga pinsala ay hindi naman daw nakakamatay. Ngunit ang mga side effect pagkatapos uminom ng gamot ay sapat na upang mapanatili siya sa kama sa loob ng ilang buwan. Ang propesor ay tumugon ng maikli na naiintindihan niya ang lahat. Kaya't ang dalawang lalaki ay sasamahan si Wu Muzuan. Nasabi ng isang propesor na nakakalungkot daw na ngayon ay wala ng mga sikat na unibersidad na tatanggapin siya, sambit naman ng isa na sarili lang daw ni Wu Muzuan ang masisisi niya, at nararapat lang ito sa kanya. Pagkatapos ng sandaling ito ay lumapit si Zhao Shan at binati siya sa pagkapanalo sa tunggalian. Agad na nagpasalamat si Lin Yuan sa kanya, ngunit tinanong ni Zhao Shan kung ano ang kanyang pinasasalamat. Ipinaliwanag naman ni Lin Yuan na dahil sa binigyan niya siya ng pagkakataong subukan ang kanyang kakayahan kay Wu Muzuan. Naisip naman ni Lin Yuan sa kakayahan ni Zhao Shan sa pakikipaglaban, siya ay malakas at sapat na mabilis para pigilan siya, ngunit hindi niya ginawa. Nagsalita naman si Zhao Shan at yumuko sa kanyang direksyon at inilagay ang kanyang kamay sa balikat ni Lin Yuan at sinabi na sa katunayan daw ay hindi lamang siya isang pinuno ng mga taga-suri, kundi isang miyembro din ng komite ng admisyon ng Universidad ng Modo. Kaya tinatanong niya siya kung gusto niya bang sumama sa kanila. Nagtaka naman si Lin Yuan sa sinabi ni Zhao Shan. Sa sandaling iyon si Xiao He ay nasa tabi niya at ipinaliwanag na ang mga universidad ng Yanjing at Modo ay ang pinakaprestihiyoso lamang, ang pinakamahusay sa pinakamahusay lamang ang nakakapunta doon. Nagtanong naman si Lin Yuan na may nasisiyahang ngiti, na hindi daw ba dapat magpakita si Zhao Shan ng sinseridad sa pagre-recruit sa kanya, dahil siya na ang first place ng Xinhai, tama daw ba? Napatanong naman si Zhao Shan sa kanyang isipan habang may nakakatuwang reaksyon, kung normal daw ba na tao si Lin Yuan, dahil ang sikat na Modo Beast University ay nagre-recruit sa kanya. Gayunpaman, ang unang bagay na naiisip niya ay kung ano talaga ang mga benepisyo na ibibigay sa kanya ng universidad. Sinabi ni Lin Yuan na ang isang institusyong pang-edukasyon sa unang klase ay dapat na makapag-alok ng ilang mga kondisyon. Tumugon naman si Zhao Shan nang may ngiti na siyempre, hanggat handa daw siyang pumasok sa Modo Beast University, maaari siyang mag-apply ng buong resources subsidy para sa kanya. At kabilang doon ang isang buong bayad kasama ang $500,000 at 20 dekalidad na Beast Soul Crystal, 5 dekalidad na Beast Soul Capsule, at isang Beast General rank na armas. Narinig ito ni Lin Yuan at nagsimulang mag-isip na ang dekalidad na Beast Soul Crystal ay nagkakahalaga ng $200,000 at ang 5 Beast Soul Capsules ay nagkakahalaga ng $250,000. Nag-flip si Xiao Heilong ng barya at sinabihan siyang pag-isipan niya ng mabuti. Pagkatapos ay idinagdag ni Zhao Shan na ito ang pinakamagandang alok na maibibigay sa kanya ng universidad, at siya at ang pamunuan ng universidad ay taos-puso sa kanilang mga intensyon. Habang nag-uusap ang dalawa ay biglang may sumigaw na walang hiya si Zhao Shan, at may lumapit sa kanila at galit na nagtanong na hindi pa nga nagsisimula ang recruitment campaign ay inaalok niya na ang taong ito sa kanyang universidad. Napaisip naman si Lin Yuan at tumingin ng mabuti at nagtataka kung sino ito dahil nagagawa nitong pagtaas ng boses si Zhao Shan. Ang lalaking ito ay si Cheng Yuhu mula sa Yanjing Beast University. Ipinikit naman ni Zhao Shan ang kanyang mga mata at hiniling sa kanya na huwag magsabi ng anumang katangahan. Ang mga batang talentado ay hindi maaaring pumunta sa anumang universidad maliban sa kanya, ngunit si Cheng Yu ay sinigawan siya at sinabihang manahimik. At pagkatapos ay bumaling siya kay Lin Yuan, at bumulalas na huwag magpalinlang sa universidad ni Zhao Shan, dahil ito ay mas mahina kaysa sa kanilang Yanjing University, dahil kung pupunta siya doon ay makakatanggap siya ng $500,000, 40 na may mataas na kalidad na mga kristal ng Beast Soul at 10 mga kapsula ng Beast Soul. Bulalas ni Lin Yuan at nasurprese gaya ng inaasahan mula sa Yanjing University sila ay talagang mayaman. Pagkatapos ay sinabi ng isang batang lalaki mula sa madla, na ganoon pala ang pagtrato sa mga henyo, sa dalawang sikat na universidad at hindi lamang iyon ay nakikipagkumpetensya pa sila para sa mga estudyante, ngunit nag-aalok din ng mga resources. Ang isa sa mga manunood ay nagsasabi rin sa isa na kung makapasa siya sa lahat ng 10 antas ng pagsusulit ay maaari rin niyang matamasa ang gayong mga parangal.
Sa sandaling ito, bahagyang sumanib si Zhao Shan sa Beast Soul at sinigawan si Cheng Yu na nang ahas talaga siyang i-recruit ang estudyante sa harap niya mismo. Ngunit si Cheng Yu na bahagya ding sumanib sa kanyang Beast Soul ay sinabi niyang sino sa akala niya ang sinubukan niyang takutin. Sa isang punto ay nagsimula ang isang paghaharap sa pagitan nila. Nagulat si Lin Yuan na ito ang enerhiya ng Lord Rank Beast Soul Powers. Pagkatapos ay naghanda siyang lumaban, ngunit biglang may nagtanong bakit sila gumagawa ng gulo para lang mag-recruit ng estudyante. Sa sandaling ito ay lumapit sa kanila ang isang taong may Sloth Beast Soul. Dahil doon ay agad na nawala ang Beast Soul nila Cheng Yu at Zhao Shan, napatingin naman si Lin Yuan ng maigi sa lalaki at nagulat na napigilan niya ang aura ng galit na dakilang oso at ang makamulto na tigre. Kaya napaisip siya kung ang lalaking ito ay mas malakas ba kina Zhao Shan at Cheng Yu. Lumapit ang lalaki at malumanay na sinabi, na kung gusto niya sa Sichuan Beast University bibigyan nila siya ng $300,000, 50 dekalidad na Beast Soul Crystals at 10 Beast Soul Capsules. Ang pangalan ng lalaking ito ay Ding Lushan, siya ay mula sa Sichuan Beast University. Idinagdag niya na si Lin Yuan ay makakatanggap ng 20 dekalidad na kristal bawat semestre hanggang sa siya ay magtatapos. At hindi rin siya magsisinungaling sa pagsasabing wala silang pagsisikap sa pagpapaunlad ng talento. Si Lin Yuan ay nakikinig ng mabuti at iniisip kung gaano kayaman ang Sichuan University. At may mga tao sa paligid niya na patuloy ding nagtatanong kung bakit hindi niya isinasaalang-alang ang kanilang universidad. Maaari silang mag-alok sa kanya ng gayong mga kondisyon, iginiit naman ng ibang tao na kailangan ni Lin Yuan na pumili sa kanilang universidad. May humahawak din ng isang piraso ng papel at sumigaw na dapat siyang pumunta sa kanilang universidad. Dahil noong nakaraang taon ang kanilang rank nasa pang-8, ngumiti naman si Lin Yuan ng awkward at iniisip na kahit na gusto siyang tanggapin ng lahat ay malinaw na gusto siyang gawing advertising ng mga ito para sa kanilang universidad. Sinabihan naman sila ni Cheng Yu na huminto sa paggawa ng ingay, at tinanong si Lin Yuan kung ano ang napili niya. Yumuko naman si Lin Yuan sa kanila at sinabing nagpapasalamat siya sa kanilang lahat. At sinabi na sa ngayon ay pansamantala niya munang isa sa alang-alang ang anumang universidad. Bukod sa Yanjing Beast University at Modo Beast University ay hindi niya isinasaalang-alang ang ibang mga organisasyon. Sinabihan naman siya ni Ding Lu na kung magbago ang isip niya ay maaari siyang pumunta sa kanya anumang oras. Sumagot din si Lin Yuan na kapag may nangyari ay makikipag-ugnayan siya sa kanya, sabay naman na nagtanong si Zhao Shan at Cheng Yu kung sino ang pipiliin niya. Ngunit iwinagayway ni Lin Yuan ang kanyang kamay at tumugon na bago magsimula ang kampanya sa pagpasok ay magbibigay siya ng sagot. Mapagpakumbaba naman na sumagot si Zhao Shan na maghihintay siya, habang si Cheng Yu naman ay nakangiti at sinabing pag-isipan niya ng mabuti. Tumugon naman si Lin Yuan na naiintindihan niya ang lahat. Pagkatapos noon ay iniwan ni Zhao Shan at Cheng Yu si Lin Yuan. Habang naglalakad papalayo si Zhao Shan ay nagagalit at napabulalas na ninakaw niya si Lin Yuan mula sa kanya, ngunit agad na sinabi sa kanya ni Cheng Yu na walang hiya siya at pinapatahimik niya siya. Pagkatapos ay tinanong ni Zhao Shan kung gusto ba ng away ni Cheng Yu, pumayag naman si Cheng Yu at sinabing hindi siya natatakot sa kanya. Hindi nagtagal ay unti-unti na lang nakalayo ang dalawa, hanggang sa hindi niya na maintindihan ang pinag-uusapan ng dalawa. Masaya namang binabati ni Xiao Heilong si Lin Yuan dahil ngayon ay sinusuri ng sistema na si Wu Muzuan ay isang Beast General Rank Beast Soul Master, at mabilis na siya ay nakakuha ng Silver Chest. Masayang sinabi ni Xiao Heilong sa kanya na buksan niya na dahil ito ang unang beses na nakakuha siya ng Silver Chest. Sa sandaling iyon ay tumakbo si Sumo sa kanya at sinabi niya na si Lin Yuan ay kamangha-mangha. Dahil sa ngayon siya ang numero 1 sa lungsod, at ang mga sikat na universidad ay nakikipaglaban para sa kanya. Tinanong naman ni Lin Yuan kung anong universidad ang pipiliin ni Sumo, dahil ang kanyang talento at resulta ay nagpahanga rin sa iba mga universidad. Sumagot siya na isinasaalang-alang niya ang Yanjing at Modo Academy. Tinanong niya kung gusto niya ba pumunta kung saan siya pupunta. Sumagot naman si Lin Yuan na syempre dahil mas mabuti yun para maalagaan nila ang isa't isa. Sana all aalagaan, ngunit kailangan pa rin niyang pag-isipan ito. Idinagdag ni Sumo na mas malakas ang Universidad ng Yanjing ngunit pipiliin niya ang Modo University. Tinanong ni Lin Yuan kung bakit, umiwas naman ng tingin si Sumo at sumagot na may tao sa Yanjing na ayaw niyang makita.
Si Lin Yuan na napagtanto na hindi siya komportable na pag-usapan ito kaya nagpasya siya na huwag ng pag-usapan iyon. Pagkaraan ng ilang oras, si Lin Yuan ay nasa bahay na. At nakaupo malapit sa kama na may hawak na nakabukas na chest sa kanyang mga kamay. Sa sandaling iyon ay mabilis na lumipad si Xiao Heilong mula sa isang balikat patungo sa isa pa at napabulalas na ito ay 10,000 evolution points. At isa ring general class weapon, ang Flame Claw, kapag umaatake sa apoy ng kaaway ay lumilitaw sa mga kuko nito na nagdudulot ng karagdagang pinsala. Tinitingnan naman ito ni Lin Yuan at sinabi na hindi na masama. Nang marinig ito ni Xiao Heilong, ito ay nag-cross arms at galit na nagtanong kung anong ibig sabihin niya sa hindi na masama. Ito daw kaya ay isang napakakul na sandata, sinabi niya rin na ang mga armas ay nahahati sa War Beast rank, Beast General rank, Beast King rank, Lord rank, Beast Emperor rank. Ang isang armas sa kanyang antas ay nagkakahalaga ng daan-daang libong dolyar. Nang marinig yun si Lin Yuan ay labis na nagulat na ito ay napakamahal. Ipinaliwanag ni Xiao Heilong na mura pa rin ang anumang bagay na mas mataas sa rank ng Beastmaster, at maaaring umabot sa halagang 10-10 milyong dolyar, kung sila ay mapalad na makakakuha ng isa sa hinaharap. Sinabi ni Xiao Heilong na kailangan niyang tumaas sa Lord rank sa lalong madaling panahon. Biglang tinanong siya ni Xiao Heilong kung iniisip niya ba ang tungkol sa mga universidad. Tinanong naman ni Lin Yuan kung anong impormasyon ang mayroon siya. Si Xiao Heilong ay agad na tumugon na ang Yanjing University ay nagsasanay ng malalakas na masters, at ang Modu University ay may malalakas na masters pati na rin sa tingin niya ay magugustuhan ito ni Lin Yuan. Tinanong ni Lin Yuan kung bakit, sinabi ni Xiao Heilong na inuuna nila ang mga usaping militar, higit sa lahat ay batay sa lakas ay nakagawa sila ng 3 espesyal na rank, ang Dragon Rankang, Beast King Rankang, at Beast God Rankang. At ang lahat ng mga resources ay ipinamamahagi ayon sa mga rank, kung ang Yanjing University ay mayroong isang komportableng kama para sa malalakas na master, ang Modu University naman ay mayroong isang walang awa na Coliseum. Agad na tinanong ni Lin Yuan kung bakit isang Coliseum, agad niya namang naisip na kung gusto niyang maging mas lumakas, ay pipiliin niya ang Modu Beast University. Dahil ang lugar na may Coliseum ay pinaka-naaangkop sa kanya. Pagkaraan ng ilang oras, pumasok si Cheng Yu sa opisina ni Zhao Shan na may malakas na sigaw. Matamis naman nang ngumiti si Zhao Shan at tinanong siya kung ano ang kailangan niya. Nag-apply na si Lin Yuan sa kanilang paaralan at wala na siyang pagkakataon para makuha siya sa kanila. Tugon naman ni Cheng Yu na galit na sumagot na manahimik na siya dahil sa nirerespeto niya ang desisyon ni Lin Yuan. At nagtanong kung sumali din sa kanila si Sumo. Napasabi naman si Zhao Shan na ang bilis na nakarating ang balita sa kanya at tinanong niya kung kilala niya ba siya, galit naman tumugon si Cheng Yu na mas kilala niya siya kaysa sa kanya. At sinabing pagdating niya sa universidad kailangan niya itong alagaan, at dapat din niyang tandaan na binalaan niya ito na komplikado ang kanyang background. Sa sandaling iyon ay naalala ni Zhao Shan nang nakaupo sina Lin Yuan at Sumo sa harap niya at tinanong ni Lin Yuan kung kailan siya makakatanggap ng scholarship. Nilinaw niya naman na pagkatapos mag-enroll sa kurso. Ngunit maaari siyang mag-apply para dito ng maaga at makakatanggap ng scholarship sa lalong madaling panahon. Pagkatapos ay itinuro niya si Sumo at nagtanong tungkol sa kanya, kung kailangan din niyang mag-apply ng maaga, tumugon naman si Sumo nang hindi nasisiyahan na hindi ito kinakailangan. Iniisip ni Zhao Shan na tila siya ay may mas mahusay na mga kondisyon sa pananalapi kaysa kay Lin Yuan. Si Cheng Yu na tumugon na hindi niya maaaring ibunyag ang lahat ng mga detalye, at kailangan lang niyang alagaan siya. Pagkalipas ng 3 araw, si Lin Yuan ay nasa harap ng Beast Soul Palace at si Xiao Heilong ay hindi inaasahan na darating ang scholarship ng napakabilis kasama ng mga subsidyo na 500,000 dolyar, mataas na kalidad na mga kristal, 5 kapsula ng Beast Soul. At isang pangkalahatang klase na Blackthorn Armor, si Xiao Heilong ay tumugon na ang kagamitang ito ay nagpapahirap sa kanyang mga kaliskis at sa parehong oras ang kanyang gulugod ay matatakpan ng mga tinek na nagpoprotekta sa kanya mula sa mga pinsala. Mukhang pinahahalagahan pa rin ng universidad ang kanyang mga kakayahan, ngumiti si Lin Yuan at iniisip na hindi ang kagamitan ang mahalaga kundi ang 500,000 dolyar na subsidy. Dahil sa perang ito ay makakakuha siya ng 5,000 mababang kalidad na mga kristal at 5 milyong mga puntos ng ebolusyon, hindi nagtagal ay pumasok na siya para sa mga kristal,
nagtatakang tanong naman ng lalaki kung gusto niyang makipagpalitan ng pera, para sa mababang kalidad ng mga kristal muli. At tinanong niya ito kung ilan ang kailangan niya, sa pagkakataong ito ay sumagot si Lin Yuan na bibili siya ng 5,000 mababang kalidad na mga kristal ng Beast Soul. Nagulat naman ang lalaki at nagtaka ng sobra sa narinig. Ngunit pagkaraan ng ilang oras ang loader ay sumigaw sa driver ng kotse na puno ng mga bag na ang lahat ay nakarga na, si Lin Yuan na nakaupo sa kotse ay kumaway sa lalaki at nagpasalamat sa kanya. Magalang na tumugon ang lalaki na hindi na kailangan ng pasasalamat. Nang umalis na si Lin Yuan at iniwan ang nagtitinda ay nagtataka ito kung bakit siya bumibili ng marami at siguro daw ay ipapakain niya ito sa mga baboy. Pagkaraan ng ilang oras, nakaupo si Lin Yuan sa harap ng kanyang kama na napapalibutan ng mga bag ng mababang kalidad na mga kristal, naiinis siya dahil hindi magandang sabihin sa driver ang address ng lihim na bodega. Kaya't iniuwi niya ang lahat, iniisip niya kung gaano katagal bago maabsorb ang lahat habang pinapanatili ang isang pagsasanib. Iminungkahi naman ni Xiao Heilong na manatili siya sa bahay at i-absorb ang mga ito sa anyo ng tao. Agad naman na tinanong ni Lin Yuan kung posible iyon at tinanong kung hindi niya kailangang sumanib sa Beast Soul upang makuha ang kristal na enerhiya. Ipinaliwanag ni Xiao Heilong na normal na ganyan ang nangyayari, ngunit mayroon siyang sistema na magagamit upang sumipsip ng kristal sa anyo ng tao. Nagtanong naman kaagad si Lin Yuan kung bakit hindi niya sinabi iyon noon. Ipinaliwanag ni Xiao Heilong na ang rate ng pagsipsip ay magiging mas mabagal ng kaunti ngunit kumpara sa malaking enerhiya na ginugol sa pagpapanatili ng beast form ay ang pinakamahusay na pagpipilian. Pagkatapos ay umupo si Lin Yuan sa kama at nagsimulang sumipsip ng enerhiya mula sa mga kristal. Hindi nagtagal si Xiao Heilong ay masaya siyang binabati na matagumpay niyang na-absorb ang nuclear radiation, at nakatanggap ng 1,000 evolution points. Nagsimulang isipin ni Lin Yuan na tumagal ito ng 15 minuto, na medyo mabagal kaysa sa kung naka-beast form siya, kaya kailangan niya pang mapabilis na maabsorb ang lahat ng 5,000 piraso. Sa karaniwan, iyon ay 48 piraso bawat araw, samantala habang ang gabi ay patuloy, ay nakaupo pa rin siya sa kanyang kama na sumisipsip ng enerhiya mula sa mga kristal. Masayang inanunsyo ni Xiao He na ang kanyang katawan ay sumailalim sa isang mutation sa proseso ng pagsipsip ng nuclear radiation at ngayon magagawa niya ng labanan ito. Tinanong ni Lin Yuan kung ano ang pagbabagong iyon. Ipinaliwanag ni Xiao Heilong na sa kakayahang ito ay natatakot siyang walang konsentrasyon ng nuclear radiation. Matapos marinig iyon ay nauunawaan ni Lin Yuan na upang paslangin ang mga halimaw ay kailangan ng sandatang nuclear, sa maraming lugar. At ngayon ang kanyang katawan ay hindi maaapektuhan ng mga polluted restricted areas, at kahangahangang mayroon pa ring 2 buwan. Dagdag niya pa dapat niya nang i-absorb ang lahat ng mga kristal, at dagdagan ang kanyang lakas sa lalong madaling panahon. Si Xiao Heilong ay tumugon ng may ngiti na ito ay mabuti. Pagkaraan ng ilang oras, isang pulong ang ginanap sa conference hall ng Modo Beast University. Ang direktor na si Wang Ting ay nakaupo sa pinuno ng mesa at sinabi na ang lahat ay nagsumikap sa mga nakaraang araw. Sa kasalukuyan, ang recruitment ng mag-aaral sa kanilang universidad ay matagumpay na nakumpleto. At ang mga freshmen sa taon na ito, ay mas namumukod-tangi kaysa sa mga nakaraang taon. At hindi lamang ang kanilang universidad kundi pati na rin ang iba pang prestihiyosong institusyon ay may hindi kapani-paniwalang mga talentado at henyo sa kanila. Gayunpaman ang proseso ng paghihintay na lumaki sila ay talagang matagal, at hindi niya nakayapang maghintay, at baka sa panahon na iyon ay siya ay nakapag-retiro na, kaya tumayo siya at nagpatuloy, na nagsasabi na napag-usapan nila ng iba pang mga direktor, mula sa ibang mga universidad, at nagpasya sila na magdaos ng isang pambansang kompetisyon ng mga freshman, upang malaman na kung sino sa mga talentado at henyo ang tunay na isang halimaw.